Happy Sabbath, mga pinalangga nga mga kapaglaom, and Happy New Year. Greetings from the Hope Channel, South Philippines. We can say God is good all the time, and all the time God is good. Of course, it's a privilege to say goodbye 2024 and welcome year 2025. Mga kapaglaom, daghan kaayo nga mga katawhan nga wala gyud nakaabot sa 2025. So we must be grateful enough nga Ginoo nagalugway sa atong mga hinulaman nga mga kinabuhi. So greetings to all of you, and as well as greetings from my family to your families. Ingon nga inyong alagad sa Southwestern Philippine Union Conference sa Family Life Ministries, ako magaingon nga niining Sabat nga ato promotional, ako i-emphasize ang back to the altar. Back to the altar or back to the family worship. By the way, ang Adventist Family Ministries adunay mission and vision. Ang family ministries, mao kini ang nagahatag og kalig-on, paglaom, og magadala og kaayuhan sa mga kaminyoon, sa pamilya, og matag usa pinaagi sa gugma og sa grasya ni Hesukristo. And its vision is that family ministries will prepare families for the kingdom of God aron mapadali ang iyang ikaduha nga pag-anhi. And so back to the altar. Mao kini ang initiative sa General Conference, giignan dinhi nga do na gyud tay time alang sa Ginoo. Kay nahitabo nga niini mga panahona tungod sa ato ka mga busy sa atong pagpangita og paninapi, usahay wala na'y panahon sa back to the altar, of which this is the primary concern and the priority. Nagasulti diha sa sinulat ni Ellen G. White, Education, page 260, nga nagaingon, ang kakusog nga wala pa sukad makita, mao nga pagpanag-iya sa kalibutan. Ngani, gignan kita, may mga kalingawan, adunay pagpangita og kwarta, adunay sangkaalang sa gahom, sa pagpakigbisog, sa paglungtad, adunay usa ka makalilisang nga puwersa nga naglubog sa lawas og sa hunahuna og kalag, og taliwala ni ining makalilisa nga pagdali-dali sa atong mga kinabuhi, sa mga kabisi sa ato nga pagpangita og mga material ng mga butang. Yes, nagaingon ang Dios, gisugo kita niya nga magbulag og makigsulti kaniya. Busa naagit panahon nga ato siya sulti. Og sa Salmo 46 versikulo 10 nagaingon, humilom kamo og ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasod, og pagabayawon ako dinhi sa yuta. It is but necessary and a vital nga ato gyud pangitaon ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God. Early sa atong pagmata sa buntag, ato pangitaon ang Dios, nga bisan sa ato nga pagpanginabuhi, ang tanan igahatag ra kaniya. So, kining worship, family worship, is an antidote to the stressful life. Stressful niya, busy nga mga kinabuhi. Inan kita nga kaning kita nga mga Kristohanon, ang matag-usa ka nato, bisan ang magbubuhat, dili gyud nato makabot ang taas nga kalampusan, hangtod nga makahibalo kita sa sekreto sa gahom. No? There is secret in prayer, in back to the worship.
Diha kinahanglan nato tagaan atong kaugalingon the time to think. Ang paghuna-huna, pagampo o pagpaabot sa Dios ingon nga aron ma-renew, mabag-o ang ato nga physical, mental and spiritual power. O gikinahanglan nato ang pagtuboy sa balaang espiritu. O bisan ang ato mga lawas say kapoy kaayo tungod sa kasako, sa kabisi, sa pagpanginabuhi. Pangita og ato ipalit sa atong kinilo nga bugas kay karon mahal ra bagayod. And also the brain will be refreshed, the burdened heart katong nakapuyan na nga mga kasing-kasing siya malightened and not opposed for a moment in His presence, but gikinahanglan ang personal connection uban ni Kristo nga kita adunay panahon sa paglingkod o sa pakigambit, pakiguban uban kaniya, and this is our need. Matod pa sa education page 260. Gikinahanglan gyud nato kini ang pag-worship sa atong manunobos kay kini di ay mao'y sekreto nga mahatagan kita og gahom. Because prayer is power. No prayer, no devotional, no worship will have no power. A daily place for God in every heart and home. Morning, matag-adlaw di ay nga luna, diin alang sa Dios sa atong kasing-kasing og sa atong panimalay. Muna magsugod digid sa panimalay ang back to the altar, back to the family worship. Kay ang back to the altar mao di ay ni nga mahimo kitang mga sumusunod ni Kristo og ang paghimo usab og mga sumusunod alang kaniya. We are commissioned and we have that great commission to make disciples. O nga kita usab sa atong kaugalingon, mahimo usab kitang sumusunod ni Kristo. Dili kita makahatag kung walay ato. We cannot give what we don't have. So magsugod ka nato ang empowerment, paghatag og gahom pinaagi sa pag-worship, simba kaniya diha sa ato nga mga puloy-anan. It is a movement aron nga mapadasig ang matag usa gayud daily personal and family worship in the life of every Seventh-day Adventist. O ngani bisan nga dili Seventh-day Adventist matag usa mga pinalangga nga mga kapaglaom ay kusog kung kita mangita sa Ginoo pinaagi sa atong pag-worship. Ang pag-worship mag-aawit og alawiton sa pagdaig sa Ginoo, magabasa sa iyang balaang kasulatan ug magaampo sa strength for that day. Yes, by 2027 gipaninguha nga ang matag usa dunay 70% of Adventist members nga ma-engage gayud in daily morning and evening worship. Dako kaayo kini nga paghatag og gahom. Oh, okay. So why the back to the altar initiative? Nganong gihimo man ni sa atong General Conference ang back to the altar? Tungod kay nahibaluan after the statistics shows that there is very low personal family worship plus very high nga pag-engage. Taas kaayo nga panahon nga atong gigamit sa digital technology equals lost love for mission. Ang atong mission, mga kapaglaom, is to go and proclaim the gospel message of salvation. Panglakaw kamo og isangyaw ang maayong balita. Unsa ang maayong balita? Ang plano sa kaluwasan sa Dios. Sa diha nakasala ang atong una nga ginikanan si Adan ug si Eva, nagpakamatay si Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas kanato ug karon nagapadayon ang plano sa kaluwasan ug mo'y atong tinguha nga sa pagbalik sa Dios ni Kristo kita madala didto sa langit nun nga puloy-anan. Busa sa makanunay
magtuon ta sa mga pulong diha sa back to the altar, back to the family worship. Nakita gyud nga law ang spiritual disciplines. 48% lang nga nagabasa sa Biblia, sa balaang kasulatan. And 65% only na ay daily prayer. And only 36% study the Sabbath school lessons daily. This is the statistic in 2018, the Global Church Member Survey of the Seventh-day Adventists. So, uban pa, nga critical nga findings gikan sa survey mao 37% of Adventist families have morning and evening worship. 37% lang asa ang uban. And 52% engage in personal devotion. So dili gyud pa. Dili pa tanan nga nag-engage sa worship. So this is the biggest lost, the broken worship altar. Unya, since there is lost of love for mission, unsaon sa usa ka iglesia, niining katapusan nga mga panahon sa paghatag og mensahe, including the three angels' messages of Revelation chapter 14 verses 6 to 12, to deliver this solemn message nga ang membro wala gani na empower pinaagi niini nga initiative back to the altar. And in other words, can we proclaim effectively what many of us are not doing daily? Di kita ngayon makasangyaw sa balaang balita kung kita mismo kulang sa gahom niini, kita mismo wala na revive. So, dunay back to the altar tungod kay dunay low percentage sa atong member nag-spend sa worship o ang personal devotion. Matud pa ni Dwayne Esmond, the Associate Director of the Ellen G. White. So, gikinahanglan, it's a challenge. Matag-usa ka nato hagit sa mga church leaders o members to go back to the altar o ato i-develop ang atong espirituhanon nga kinabuhi so they can be better equipped for mission. All right. So by beholding, gignan kita, we are being rewarded. Kung sa makanunay ato ning gibuhat, mo ni sama niining mga batanon nga always lang sa technology. Ang nahitabo na iuban, di na makakain, di na makatulog. Ang uban gani, they succumb to suicide tungod kay ang tanang panahon na lang gyud diha sa atong technology, sa atong mga screens, sa atong computers, and ato nga mga cellphones. So, gikinahanglan nato nga a daily place for God in every heart and home. Mao ni si Elijah adunay usa ka bantugan nga propeta during the turbulent time, kalisdanan gyud sa kasaysayan sa Israel. Ang nasod, wala na. No? The Jewish people were chosen by God. No? Pinili sila sa Ginoo, pero niabot ang panahon nga nag-worship na sila sa mga idols. They left God. No? Ila nang turn away from God and worship Baal. And King Ahab had formed an alliance with Sidon, and that they marry their princess Jezebel. So, si Elias gipadala sa Ginoo aron mapakita sa mga katawhan sa Dios sa ilang mga dili maayo nga binuhatan and encourage them to return to the Lord. Busa, there is a call for Elijah. Elijah's call, tawag alang ni Elias, si Elias nagtawag to go back to the altar. Bosa si Elias, nagasulti, come near to me. So ang tanan mga tao, nagaduol kaniya, they repaired the broken altar. The broken altar. Kawa naman sila nag-alagad sa Ginoo dito naman sa mga idols, and that is
recorded in the book of 1 Kings chapter 18 verse 21. Yes, Elijah restored worship to the one true God. Ang inyong altar, kikinahanglan basad og pag-repair? Then, let us go back to the altar. Back to the altar. Back to the family worship. Kaya ang ato nga sulundon, ang atong ehemplo, bao si Jesucristo. Nagaingon ang Marcos 1:35, og unya, sayo sa kaadlawon, sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon, og miadto sa usa ka dapit nga awaaw og didto nagampo siya. Busa kung ato imbitahon si Kristo diha sa atong puloy-anan, kung si Kristo nga anak sa Dios, gamhanan, nagapangayo og gahom sa iyang amahan, sayos kabuntagon magampo siya, how much more for us nga makasasala? Busa gikinahanglan gyud balik kita sa family worship, back to the altar. Kayong alaw ito nagaingon, kung ang Diyos naa sa pamilya, adunay gugma. Kung ang Diyos naa sa pamilya, ang tanan higala. Walay pa nag-away di sa puloy-anan. Kung ang Diyos sa pamilya, adunay panalangin, o kung ang Diyos naa sa pamilya, kitang tanan malipayon. Busa, matag usa magduol ta kaniya, kay naa siya'y gasa labaw sa tanan, mga pinalangga nga mga kapaglaom, ang gasa sa kuluwasan sa matag usa. Kining kalibutan, atong gipuy-an karon samok na kaayo. Dili nang gani angayan nga puy-an. Onya, dili ni, we are just strangers niining kalibutana. Busa, mangandam kita. No? Back to the family worship, aron malig-on kita sa mga pagsulay nga atong mahibalag ni ining year 2025. O kaanindot mga pinalangga nga kapaglaom, na di ay kung makalahutay kita, pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa pagampo, sa pagbasa sa balaang kasulatan, pag-awit alawiton, Kristohanon, then dadon ta sa Ginoo sa langit nun nga puloy-anan. Mao kini ang ako nga paglaom, ang Dios magapanalangin sa atong mga panimalay.